Detalyadong inilarawan ni Alec ang una niyang mahalagang pakikipag-usap kay Zina. Sila lang dalawa ang nasa isang puting silid na walang mga external distraction at kung saan ang pakiramdam ng katahimikan ay tumatago sa lahat. Nagsimula siyang magsalita. Gayunpaman, sasabihin ko sa iyo ang higit pa tungkol sa personal na kasaysayan ng iyong sariling lahi dahil mahalagang malaman mo ang iyong sariling nakaraan. At ang ebolusyon ayon sa iyong pagkakaintindi ay isang alamat. Ang mga pagbabago ay hindi kailanman mabagal, ngunit ang lahat ng ito ay planado. Mamaya ay ipapakita ko sa iyo na walang anuman sa sansinukob na ito, nakaraan man, kasalukuyan o hinaharap sa iyong timescale ang nagkataon lamang. Tila na sorpresa si Alec, ngunit habang patuloy na nagsasalita si Zina, lahat ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan sa isip ni Alec. May iba't ibang lahi ng mga extraterrestrial na nilalang sa universe. Marami sa kanila ang bumisita sa daigdig noon. Sa katunayan, ang ilan sa kanila ay nakipagtulungan upang magsagawa ng mga genetic experiment sa mga hayop sa daigdig. Isa sa pinakamahalagang resulta nito ay ang pag-unlad ng Homo sapiens. Ang mga tao ay hindi bunga ng milyon-milyong taon ng ebolusyon kundi ng disenyo ng matatalinong nilalang. Ang mga taong ito ay ang mga elder, mga manlalakbay sa kalawakan na naglibot sa kalawakan na naghahanap ng isang magandang lugar upang itatag ang kanilang kabihasnan. Ang ilang elder ay lumipat sa ibang mga planeta habang ang iba ay nanatili sa daigdig, inaalagaan ang kanilang mga nilikha at sinusubaybayan ang pag-unlad ng sangkatauhan. Ayon kay Zina, tinulungan ng mga elder ang mga tao na umunlad sa buong kasaysayan at nagtanim pa ng mga binhi tulad ng mga Pyramid of Giza bilang kanilang pamana sa sangkatauhan. Ang mga tao ay ang kanilang pinakamahalagang nilikha, kaya maingat nilang inihanda ang mga ito para sa libu-libong taon upang balang araw ay maihayag nila sa atin ang karamihan sa mga lihim ng universe. Ngunit bago yun mangyari, sabi ni Zina, isang madilim na puwersa ang bumaba sa daigdig at inangkin ito bilang kanya. Sinakop ng madilim na puwersa ang sangkatauhan at naging bahagi siya nito sa pamamagitan ng pagbago sa istruktura ng DNA nito. Tila nalumpo ang sangkatauhan sa pagbabagong ito na noong una ay may kakayahang makamit ang mga bagay na hindi lubos maisip ngayon. Ang ating pag-unlad ay naantala libu-libong taon na ang nakalilipas. Sinabi sa kanya ni Zina, Ang puwersang iyan ay kilala ng karamihan bilang puwersa ng kadiliman dahil ito nga ang kaaway ng liwanag. Ito ay nasa hangin na hinihinga mo at sa lahat ng dako sa paligid mo. Nakahanay ito sa planeta at sa iyo. Titibok ito ayon sa pulso ng iyong planeta dahil ikaw at ang daigdig ay iisa. Nabigla si Alec. Gusto niyang magtanong, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Nagtanong siya tungkol sa madilim na puwersang ito at kung paano ito nakaligtas. Sinabi sa kanya ni Zina na ito ay nabubuhay ng dahil sa takot. Tulad ng mga elder, nang matuklasan nito na ang mga tao ay may partikular na emosyon at ito ay ang takot na hindi karaniwan sa kalawakan, agad na tinarget ng madilim na puwersa ang sangkatauhan. Sinubukan ng ilang tao na gamitin ang takot at nakipag-ugnayan sa madilim na puwersa upang makontrol ang ibang tao. Inihanda ng mga taong ito ang takot sa kanilang buhay. Karamihan dito ay isang artipisyal na takot sa lipunan mismo. Sa madaling salita, natatakot ang mga tao sa kanilang sariling mga batas. Sa totoo lang, hindi na kailangang makaramdam ng takot sa ating kasalukuyang lipunan. Ang lahat ng kanilang mga takot ay batay lamang sa kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan. Ayon kay Zina, ito ay nagsimula libu-libong taon na ang nakalilipas. Pinagbantaan ng mga mataas na pari ang mga kalalakihan at kababaihan ng kung ano ang mangyayari kung susuway sila dahil hindi yun ikalulugod ng mga Diyos. Ito ay isang uri ng pananakot. Ngayon, para sa isang malaking bahagi ng sangkatauhan, hindi mga Diyos ang kanilang kinatatakutan, kundi ang mga batas. Ang mga batas ng mga tao na kadalasang ginagawa dahil sa manipulasyon ng madilim na puwersa ay labag sa mga batas ng kalikasan sa maraming pagkakataon. Ito mismo ang dahilan kung bakit dinukot si Alec. Iminungkahi ni Zina na ang puwersa ay malapit nang maramdaman ang bigat ng isang pagsalakay mula sa itaas.
at magkakaroon ng mga labanan sa dagat at sa ilalim ng tubig, pati na rin sa kalangitan sa itaas. Ang daigdig ay makakaranas ng mga bagyo na tumitindi at lilitaw ang mga ito sa buong daigdig. Naniniwala ang mga elder na ang mga tao ay may kakayahan upang labanan at manalo sa mga labanang ito laban sa madilim na puwersa. Ang problema, hindi nila alam na umiiral ang madilim na puwersa. Dahil dito, handa silang tulungan ang mga tao sa kanilang laban. Paano tayo mananalo? Tanong ni Alec. Sa pamamagitan ng kaalaman at pangunawa, sabi ni Zina. Sa wakas ay naunawaan ni Alec kung bakit siya naroon, upang matuto at pagkatapos ay isalin ang mga katotohanang iyon sa kanyang kapwa-tao. Tinanong ni Alec kung bakit sila interesado sa pagtulong sa mga tao, sa halip na hayaan lamang sila. Ngumiti si Zina dahil matagal na niyang hinihintay ang tanong na iyon. Ipinakita nito sa kanya na si Alec ang tamang tao na mapagkakatiwalaan sa katotohanan ito. Sinabi niya kay Alec na kailangan din nila ng mga bagay mula sa planetang daigdig. Kaya ito ay parang isang uri ng trade. Ginamit ni Zina ang salitang co-evolution. Nangangahulugan ito na ang mga tao at ang lahing elder ay parehong makakapag-unlad at makakapagbago para sa ikabubuti. Balak nilang makipagkaibigan sa mga tao kapag natutunan na nila kung paano makawala mula sa madilim na puwersa. Siyempre, hindi lang siya ang dinukot nila. At bawat isa sa mga individual ay magkakaroon ng magkatulad na pag-uusap sa isang katulad na spaceship dahil hindi ito sigurado kung sino man sa kanila ang magtatagumpay sa pagkumbinsi sa kanilang kapwa-tao. Habang nasa lightship siya, nagkaroon ng oras si Alec para galugarin ito. Ganito niya ito inilarawan. Ang mga lugar ay itinayo sa paraang ang mga kurbadong pader at ang hindi pangkaraniwan at mahinang ilaw ay nagpapahirap sa pagtantiyan ng laki nito gamit lamang ang paningin. Noon ay wala akong ideya kung anong material ang ginamit sa paggawa ng mga kakaibang pader na ito. Ngunit napansin kong may parang pulot-pukyutan na disenyo sa loob ng mga ito. Naguluhan din ako sa fluorescent na blue-white na liwanag na inilalabas ng mga pader na ito at ng kisame dahil tila wala itong direktang pinagmumulan. Si Alec ay sinuotan ng isang suit na dahilan kung bakit naging kamukha niya ang mga alien sa spaceship, mas matangkad lang siya. Mukhang custom-made ito dahil perpektong bumagay sa kanyang katawan, kaya't madalas niyang nakakalimutan na suot niya ito. Tila wala itong zipper at ang texture ay katulad ng Teflon. Ipinaliwanag sa kanya ni Zina na ang mga suit ay nagbibigay ng sustansya sa pamamagitan ng pagpapalitan ng enerhiya at habang suot ang mga ito ay hindi niya kakailanganing kumain o maglabas ng anumang dumi mula sa kanyang katawan. Kaya walang dahilan para tanggalin ito anumang oras. Mula kay Zina, natutunan niya kung paano pinapagana ang buong ship. Alam na ni Alec na ang electromagnetic energy ay natural na nakapalibot at tumatagos sa karamihan ng mga planeta, kabilang ang Earth. Ang ganitong uri ng enerhiya ay maaaring gamitin bilang isang walang katapusan, hindi nauubos na power source na napakamurang makuha dahil ito ay nasa lahat ng dako. Sa kaso ng mga alien ng lightship, alam na nila kung paano gamitin ang electromagnetic energy sa loob ng libu-libong taon. Ang enerhiyang ito ay maaaring gamitin sa pinakasimpleng paraan gamit ang teknolohiyang matagal nang ginagamit sa planetang Earth. Sa katunayan, nalaman ni Alec na ginagamit ng mga UFO ang power source na ito upang paganahin ang kanilang sasakyang panghimpapawid noong bumisita sila sa daigdig. Ang pangunahing bentahe ng electromagnetic energy ay hindi ito nangangailangan ng mga generator. Hindi nakakailanganin ang mga nuclear generator, hydro, carbon at langis, pati na rin ang mga kable at alambre dahil hindi nakakailanganing ipadala ang enerhiyang ito. Sapat na ito sa mga individual na receiver tulad ng mga radyo. Hindi ito science fiction. Alam na ng mga tao ang tungkol sa teknolohiyang ito simula pa noong unang bahagi ng ika-20 siglo nang saliksiki ni Nikola Tesla ang kapanapanabik na teknolohiyang ito na magtatapos sa lahat ng kakulangan sa kuryente magpakailanman. Siya ay sinabotahe ng mga taong nasa kapangyarihan na ang mga interes ay konektado sa isang uri ng enerhiya na maaari nilang pagkakitaan. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa hugis ng lightship.
Nahirapan si Zina na makahanap ng paraan upang ipaliwanag ito gaya ng nakagawian niya dahil ang kanilang mga kabihasnan ay ibang-iba. Palagi niyang sinisikap na magsimula sa pamamagitan ng paglalarawan ng isang bagay na maiuugnay niya. Ang kanilang mga unang explorer, paliwanag ni Zina, ay dumating sa hilaga ng tinatawag ni Alec na Africa. Doon nakilala nila ang mga katutubo at tinulungan silang paunlarin ang kanilang lipunan. Dahil ang mga elder ay may haba ng buhay na 8 beses kaysa sa mga taong nasa lupa, sila ay itinuturing na mga immortal na Diyos. Hindi alintana ng mga tao ang pagkakamaling ito hanggat nagtutulungan sila upang mapabuti ang kabihasnan ng tao. Ang ilan sa kanila ay nasiyahan pa nga rito. Nang handa na silang umalis sa daigdig, nag-iwan sila ng isang blueprint ng isang mas lumang modelo ng ship upang sa takdang panahon ay masakyan nila ito. Ang mga blueprint ay palaging naroon sa gitna ng disyerto ng Egypt para makita ng lahat. Inaangkin ng mga paraon ang mga pyramid para sa kanilang sarili at nagpagawa pa ng higit pa sa mga ito, ngunit hindi talaga nila nauunawaan ang hindi kapanipaniwalang teknolohiya na naka-encode sa mga itinayo ng mga elder. Naguluhan si Alec. Halos hindi siya makapaniwala na naglalakbay siya sa kalawakan sa loob ng isang pyramid tulad ng mga nasa Ehipto. Matiyagang ipinaliwanag ni Zina na sa ngayon ay hindi ito hugis pyramid, ngunit kapag lumapag na ito ay magiging ganun ito. Ang mga transporter na ito ay maaaring magbago ng hugis kapag kailangan nilang mangalap ng enerhiya mula sa isang planeta. Ayon kay Zina, ang pyramid ang pinakamabisang hugis para gawin yon. Kailan tayo lalapag? Tanong ni Alec. Malapit na tayong lumapag sa Haven, sagot ni Zina. Sa sandaling iyon, nalaman ni Alec ang pangalan ng kanilang planetang pinagmulan at nasasabik siyang maabot ito at matuto ng higit pa tungkol sa kanilang pamumuhay. Isa sa mga unang bagay na isiniwalat ni Zina kay Alec ay ang pagkakaroon ng other side ng kanyang sarili at sa lahat ng bagay na umiiral. Noong una, hindi niya maintindihan, ngunit ito ang pangunahing paksa ng kanilang pag-uusap kalaunan, kung saan ipinaliwanag niya na ang lahat ng bagay na umiiral ay may 2 dimensyon, isa ang positibo at isa ang negatibo. Ang mga tao sa kanilang kasalukuyang anyo na dahil binago ang kanilang DNA ng madilim na puwersa ay maaari lamang ma-access ang positibong dimensyon ng existence. Hindi nila makita ang anumang umiiral sa pangalawang dimensyon. Ang dimensyong ito ay parallel sa unang dimensyon, ngunit dito, walang mga hangganan sa pagitan ng mga katawan, bagay o mga substance. Ang kakayahang maabot ang negatibong dimensyon ay nangangahulugan ng kakayahang ma-access ang mga lihim ng katawan ng tao, maglakbay sa pagitan ng nakaraan at hinaharap, at malampasan ang mga dimensyon ng sakit, oras at pag-iral. Ang lahat ay umiiral ng sabay-sabay sa lahat ng dako, kaya kung ang isang tao ay kayang lumipat sa pagitan ng mga dimensyon, maaari niyang ma-access agad ang anumang gusto niya. Mahirap itong intindihin para kay Alec, kaya binigyan siya ni Zina ng isang halimbawa. Kunwari ay may hinahanap ka, ang susi ng iyong sasakyan o kahit ano. Pumunta ka sa mesa sa kusina kung saan palagi itong naroon. Ngunit hindi mo makita ang susi, kaya patuloy kang naghanap at pumasok sa ibang silid. Wala ito roon. Pagkatapos ay bumalik ka sa kusina at ang susi ay nasa ibabaw mismo ng mesa sa kusina. Hindi mo maaring mapalampas ito sa unang beses, lubos kang sigurado na wala ito roon. Ngunit hindi iyon maaring mangyari, kaya sinisisi mo ang iyong sarili at ipinagpatuloy ang iyong buhay at kinalimutan na lang ang bagay na ito. Sa katotohanan, ito ang tinawag ni Zina na dimension slipping, isang maliit na pagtalon mula sa isang dimensyon patungo sa isa pa kung saan maaari mong ma-access ang anumang kailangan mo kapag kailangan mo ito. Inilarawan ni Zina ang kanyang sarili at ang mga tripulante ng ship bilang mga dimensional time traveler dahil nagmula sila sa hinaharap ni Alec. Nasa proseso sila ng pagpapabuti ng kanilang sariling lahi sa pamamagitan ng pag-e-eksperimento at paghahalo ng DNA ng tao at alien. Sinabi niya sa kanya na kahit na matagumpay ang kanilang mga eksperimento, kailangan pa rin nilang makahanap ng mas mahusay
na paraan ng pagproseso ng hangin sa isang kapaligirang mayaman sa oxygen tulad ng daigdig. Habang ang mga tao ay pisikal na naangkop sa buhay sa daigdig, nagsisimula silang magmukhang mas katulad ng mga tao. Sa hinaharap, hindi sila makikilala sa unang tingin mula sa mga ordinaryong tao. Doon na sila sa wakas ay makakababa sa daigdig ang kanilang bagong tahanan. Hindi rin nila na perpekto ang anyo ng human reproduction. Dinukot nila ang mga babaeng tao at artipisyal na tinurukan sila ng modified alien embryo. Ang mga hybrid na ipinanganak mula sa mga surrogate mother na ito ay pinangalanan at binigyan ng numero at si Xena ang panglima sa kanyang mga inapo. Gayunpaman, ang pangunahing problema na pumigil sa mga alien na makihalubilo sa mga tao sa ngayon ay ang kanilang mga vibrating frequencies. Ang mga alien ay nagva-vibrate sa mas mataas na antas kaysa sa mga tao. Upang makipag-ugnayan o para maramdaman ng ibang mga nilalang, kailangan nilang mag-vibrate sa parehong frequency. Nabago ang frequency ni Alec nang siya ay dinukot. Ito ang nangyayari sa mga kaluluwa sa Earth. Sila ay napapansin sa mga pansamantalang dimensional mini-leap, ngunit walang kumpletong katawan. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makaalam sa misteryong ito. At kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, conspiracy at mga hiwagang hindi pa nalulutas, mag-subscribe na sa Pinoy Myth at i-click ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. May mga teorya o kwentong gusto mong talakayin natin? I-comment mo lang sa ibaba. Hanggang sa susunod, manatiling mapanuri at huwag matakot sa hindi pa natin nalalaman. Kita-kits sa susunod na misteryo